Check natin yung problema ng Pajero ngayon. Okay. Pinaklas po natin mga to para matesting. Pag hindi nire-revolusyonan, namamatay. Paano? Patay na. Naubusan ng supply. Dinerutan na rin namin to. Kailangan naka-revolusyon. Naka-accelerator. Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, may ginagawa ulit tayo dito sa Pajero 4M14 natin na Japan version. Ayan, ginagawa ni boss. Ayan, injection pump. Kasi ang problema nito, umaandar pero napuputol-putol yung andar. So yung mga ganong senaryo, pa-check nyo sa mga injection, gumagawa ng injection pump. Kasi yan, nasira yung delivery valve boss, no? Oh, dalawa lang yun. Yung una, pwedeng sa shut-off valve. Pag okay naman ang shut-off valve, pag pumipitik, pag nirerekta nyo, ano na yan, kailangan nyo nang ipa-calibrate or magpalit ng delivery valve. Yan. Dito sa San Carlos, yung gumagawa sa akin, boss, anong pangalan? Eddie. Si Boss Eddie, nakalimutan ko. Si Boss Eddie, matagal ko nang gumagawa niyan. Mga 10 years ko nang kilala to. Dito sa San Carlos City, contact nyo lang siya. Lalagay ko na yung number niya doon sa Dati kasi may pwesto to sa Rizal sa Rizal Street, San Carlos City, kaya lang mas gusto niya ng home service. Libre daw pagkain. Yun, so yan ang mga binabaklas natin. Kailangan tanggalin tong intercooler turbo tapos para ma-access natin yung injection pump. So ito yung unang natin, hinaalan natin. Yung shut-off valve. Pareho lang po sa 4D56 na Pajero. Yan, yung magnetic niya, shut-off valve. Pero yan, tinesting ni Boss Eddie, nirekta niya sa battery, nilagyan ng wire. Okay pa naman to. Spring niya, wag niyong mawala. Pag nawala yan, walang silbi na yan. Yan, okay pa naman to. Binila na namin wala kasi kami mahanap na diesel or Nippon Dilto. Circuit lang dito available. Pero pwede pa naman to, kaya itong lalagyan namin ng original. Yan, 12 volts kasi meron din pang 24 volts. 12 volts lang. Yan, ginagawa na nila. Mahirap to. Pag magpagawa kayo ng ganito, mga buong araw yan. Para hindi madaliin. Depende na lang sa ipapagawa nyo kasi minsan kinakalibrate pa yan. Ano boss? Yun. Si Boss Eddie pala, sa mga hindi nakakakilala, gusto magpa-calibrate ng kanilang mga diesel na sasakyan. Taga Malacanang si Boss Eddie. Pagtanong nyo lang doon. Saan sa anong purok, sir? Sa Malacanang, katabi ng Barangay Hall? Pagpapuntang Libas. Pagpapuntang Libas? Papasok ng papuntang Libas? Saan doon? Kasi dalawa yung papasok doon. Doon sa may sentrum ata yun. Papuntang sentrum. Papasok kayo doon. Papasok doon sa may sentrum. Di manitkin amo, di. Hindi rin taga? Hindi sulit ka.
Okay, so yan po mga ka-DIY. Nilinisan po nila yung delivery bulb. Then, babalik na rin po nila. So, 4 po yan. Hindi makita. Sapagkat ito yung masikip. Ito pa lang ng kunanay. Maluwag na siguro. Kadili, pinta na. Di man malapoy gasolina ito. Crudo, iloob to. Kaya may mga itirib nasin. Ay, nasal awa. Sigot yung bangitan. Alawan return tan. Ayan, binabalik na nila yung tube ng nozzle. Hindi pwedeng mapagbaliktaran yan kasi may firing order yan. 1324. Na pagbaliktaran mo yan. 1342. 1342 pala. So pag nagbaliktaran mo yan, pag ikaw yung gumawa, patay na. Wala sa tuno. Ang tawag dyan boss pag wala sa tuno? Wala sa timing. Wala sa timing. Kaya hindi mo pwedeng lumalaw-galaw dyan, hindi mo alam yan. Mga ilang taon na naman bago palitan yung delivery bulb niyan? Tagal. 5 years, ganun. Ayan. Kaya no? Basta bago. Para ng mga anturi-baranturatan sukin to eh. Delivery bulb eh. Nipon din so. Nipon din so din. Hanggang PCCL. Dapat matalag na natin ito. Nipon din so. Ay, so, injection pampay, ibubugaan to may di ba na black? Kasi may itir na crude din. Cylinder. Cylinder head. Inti ka, inti di man. Uji tanan. Piston. Piston mo. Jadi king fa naman. Yan yung secondary. Yung main. Yun isa. Rin mo rin. Ni kabit dala. Nga pula ta. Singa dili lata na mo. Ang gagana mo nitan. Wala yan. Nga pula. Pero ang pipitik ta naman. Pitik. Yun ang naklabahan. Pero ang tura sa kay kalanatan. Ito sa ragawin ka lang ta. Yung kinskuro doon. So nung bibilang ilukas mo ikin, i-on mo, pitik mo, lukas mo. Oh. Pero, aki hindi na balat eh. Paano ka lang kapot? Sana yung kinskuro doon kin. Di aya front at barado ya siya, tanggap po yung tanto. Strainer lang ako ito. Strainer. Yung aming screen. Nickel da mo. Ang tulis yung bilang eh. Hindi Hindi po sa ibara sa labat dito. Nagalaundara na sa rato yung fuel line to eh. Bawal to. Ngayon na kinaputos. Kasi ulit drag. Kasi remedyo man siya rin. Remedyo lang, remedyo lang. Remedyo dalo. Kasi mahirap pa sa anak niya. Di na. At ay siya umabto yan dukay. Ah. Hanggang pinasalusatan. Ah, katuan mo. Itong ginawang galeri remedyo. Hindi paraan. Isan din natin yung filter para wala nang ano problema. Kahit bago, ininisan uli.
So ayan mga ka-DIY, pinapalitan na natin tong lumang hose nya. 20 model pa to, 1998. Tigas na, brittle na masyado. Mas maganda yung bago na at yung transparent na pang fuel hose, hindi yung air hose para makita mo yung daloy kung barado o hindi. Kung malakas yung feed pump nya, yan mo makikita. Yan ang request ni Kuya Eddie. Eddie Manzano. Iba yun, dito man sana yun. Ito Eddie. Eddie Manzano ng Eddie Garcia yan. Ay. Yan yung return at supply. Pinalitan na natin para mas maganda. Para kita mo kung may bara. Saka may daloy. Basta yung kunin mo hose, yung pang ano hindi yung pang hose ng pang garden hose, pang tubig, iba yan. Kasi may PSI yan, may parang pressure pwede. So malapit-lapit na. Pininisan din natin kanina yung filter. Wala namang dumi, pwede no? Walang dumi. Bago. Oh, bago. Saka hindi nagamit. After gawaan, wala na, hindi na nagamit. So, almost 3 months siyang hindi nagamit. So, pinapop na nila. Tapos, itatry na natin maya-maya. Bagong palit ng delivery bulb yan. 4, pwede? Brand new ba yun, Surplus? Brand new. Brand new. Anong tatak? Denso. Diesel. Denso. Ay, Denso. Di ba may sakay host? Di ba may balag? Di ba? Gana nang na-video pero may lumalang. Oh, Sige. So, lagyan na natin ng clamp to. Yo, sila. Makikarga may clamp, pwede may husawa. Hanggang dila may clamp. Sige, bas. Para may sakit. So yan mga ka-DIY, hinigpitan na po nila yung injector na binaklas ko kanina. So bali 4 po yan. 3, 1, 4 to. 1342. 1342 yan. 1, 3, 4 to, baliktad. Ayan, testing po muna natin mga ka-DIY bago natin i-fix lahat. Sige. Yeah, diretso. Diretso labat. Testing ulit. Yeah. Sige. Delivery bulb niya. Tingnan mo na yung delivery bulb kaya bumaba pa yung crudo. Saan dumadaan yung crudo niya pwede? Diretso yung gilid nasil yan. Kaya ang bubumbaya. Sa labas sinulang. Bura-bura lang. Ay, ganyan ba yun? Dapat yan. Hangin na yung pumapasok. Ayun yan. Lahat yan. Pare-parehas yan. Baraduhan sa part na yun, hindi naman dadaan, napakaliit. So yan mga ka-DIY, one click start agad. Yan. Yung muna pinampan natin kaya medyo matagal. Tapos hinigpitan pa natin yung mga nozzle. Yan. Ayan, 4 na nozzle. Tapos yung pinalitan niya, yung delivery bulb na nakakonect naman dito, 4 din yan doon. Yun kasi yung nangyari, yung delivery bulb niya, kaya pinalitan kasi singaw na. Hangin na yung pumapasok, mas maraming hangin. Okay naman yung pump tsaka filter, wala namang dumi kasi bagong palit. Tapos yun, so far hindi naman kasi makakapasok yung dumi dyan sa delivery valve kasi talagang
Mapipilter pa dito. Yan, dito sa filter. Kung sakaling madudumihan yan, doon manggagaling sa, kung marumi yung pinaggasan mo ng gasolina, papasok kung sakaling makapasok siya dito, yun sa may tangke. Ito yun. Papasok, pipilterin ito. Bago makadaan dito, yan, pipilterin yan. So, napaka-imposible na malagyan ng gasket to. Balit na yung delivery valve eh. Hindi rin siya makakapasok doon. Saka ito naman, hindi naman pwedeng bumalik dito yung gasolina kasi papunta yan eh, papunta yung gasolina dito, ito yung fuel line, dito dumadaan yung crudo, dyan dumadaan, tapos ini-spray nitong nozzle, yun ang susunugin yung piston doon. Tapos ito naman, ito yung hose na kung saan naka-ano dito sa may tubig papunta dito para palamigin niya yung injection pump. Yan. Hindi naman daw makakapasok, kunwari nag-gasket ka dito, hindi naman daw makakapasok dito kasi hindi naman yun nakasabay dito sa fuel line kasi tubig lang naman to. Try natin ulit. Try natin mag-play. Click na. Ang ipapayos lang natin, camber kay piston. Sana wala nang lumabas ng problema. So, binilan natin ito. Ayan, binilan natin ito, pero yung original niya, pwede pa pala. Madali naman mag-testing ito. Pagka lumagitik, pwede pa. Pag hindi na lumagitik, hindi na pwede. Kailangan mong irekta. Irekta mo, pero hindi mamamatay. Kailangan mong buksan yung isang nozzle para sumingaw, mamatay. Hindi na kasi yung gas. Diba? Ang nangyari kasi dati, yung sa 4D56 ko, yung brief history lang, yung 4D56 ko, ganun din nangyari, shut off valve. Ayaw niyang umandar kasi walang feed ng gasolina, nagsarado kasi yung shut off valve ng 4D56 ko. So ang ginawa, tinuro ni Kuya Eddie, irerekta yung positive dito sa positive. Oo. So ang gagawin, nakarekta na siya. So kahit di nakasusi, nakarekta na siya, papaandarin mo, aandar siya agad, pero hindi mo pwedeng patayin. Hindi siya mamamatay kahit patay mo sa susihan, kahit tanggalin mo tong terminal dito, hindi mamamatay yun kasi nirekta mo. So ang mangyayari, luluwagan mo tong isa dito hanggang lumabas yung pressure, yung crudo, hangin, ganun. Pag lumabas na yan, mamamatay ng bigla yan kasi ang ibig sabihin nun, singaw na siya. Hindi kasi pwede na singaw ang kahit isa dito singaw, hindi mo mali yung under niya, yung magmi-misfire siya. So ganun yun. Okay, ayan. So ayan mga kadeway, malapit na natin matapos yung ginagawa natin injection pump na pinalitan natin ng delivery valve. So pinipix na lang natin yung ibang mga wires niya, tapos papaandarin na natin. So balik na natin tong turbo intercooler maya. So ayan mga kadeway, fix na natin. Nilagyan na natin ng cable tie kasi wala na siyang mga yung lagayan dito sa holder niya. Kaya kinable tie na natin para hindi magalaw-galaw yung socket kasi para hindi mag-loose. Ibit na natin tong battery. Pag gumagawa kayo, lalo na may mga wires, tanggalin nyo tong battery para iwas short circuit. Ayan na. Yun, pagka nagpitik na yun, nag-release na yung ng glow plug at saka kung sa shut off valve. Kailangan antayin yun. Ng meter. May meter po kasi yan. Ito, one click. Okay na mga kadeway. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, sa 4M40, dalawa po yung shut off valve. Isa dito sa ibabaw. Ayan, yung kulay blue, parang green yung takip. Yan yung shut off valve na secondary. Tapos yung itim nandun sa pinaka dulo, yun dun sa maliit, doon sa ilalim mga kadeway, sa silong ng kulay blue, yun talaga yung shut off valve na main. Ayun nandun sa ilalim, nandun siya. Ayun, yung kulay black naman yung wire nya.
Okay, so yun, okay pa naman yun. Okay pa, ito naman, ang ginawa, direkta na to. Kasi mahirap magharap ng ganito. Yan. Pero gumagana pa naman siya, pumipitik pa naman, lumalagitik pa. Kaya lang, hindi na yata ito nagkukulos, parang open na siya. So, ano nila, dinirekta na. Yan, dati ho kasi ang problema nito, ayaw mahirapan siya mag-start. Nag-i-start siya pero mamamatay din. Wala pang 1 minute, mamamatay-matay. So ayun, nagpalit tayo ng delivery valve. Pinadukot na natin. Patay ko yung ayun, pinadukot natin yung delivery valve. Hindi ko na ito kasi pinakalibrate. Dapat po kasi pagka ibababa po talaga ito. Parang sa ganun, siyempre sa tagal na rin yan na hindi pa nakakalibrate. Ang calibration po sa timing po yun. Yung firing order para mas maganda. Tapos malinisan na rin, ma-check na rin yung delivery valve kung singaw na at yung nozzle kung tama pa yung yung mga butas niya, kung tama pa yung buga niya. Kasi may pressure po yan, kumbaga 35 PSI, 40 PSI, hindi ko masyadong accurate. Parang ganoon lang po yung sample, dapat ganoon po na i-maintain niya. Tapos nilinisan din yung loob ng injection pump para mapalitan din yung mga repair kit, yung seal niya pag nag-leak na. So ito pinadukot lang po natin. Tapos hindi na rin natin pinakalibrate. Pwede naman palang dukutin. Kung yung mga mekaniko yung gumagawa ng injection pump ninyo, medyo may kabaitan, pwede niyang dukutin. Pero hindi niya yung iba kasi hindi sinasabi na pwedeng dukutin. Talagang ibababa. Yun kasi yung gawain talaga nila. Okay? So yun, pinadukot ko lang po yan mga kadeway. Kaya lang matrabaho talaga kasi madaming tatanggalin dito itong mga fuel line. Ayun. So ibabalik na natin itong mga kadeway tapos observe natin. Yan mga kadeway, last na lang po kasi niluwagan din po natin itong sa may hose ng intercooler. Balik natin. Make sure na maigpit para hindi po siya. Yun. Palitan na lang natin pagka naano tayo sa bayan. Testing ulit. And check natin for possible leak. Okay mga kadeway, tapos na po natin ginawa. Pinagulog natin, observe ang dalawang natin for mga leak. So yun, hoping naman natutunan naman tayo sa vlog content natin sa ngayon kung paano mag-troubleshoot ng injection pump ng 4M40 Japan version. And kung nagustuhan nyo itong video na to, share nyo ito at i-follow nyo yung Facebook page natin at pag-subscribe yung YouTube channel natin. Ito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT sharing is Caring. So ayan, maraming salamat. Ito kasi Pinaglorin, Burntam, signing on.